Magandang araw sa inyo lahat. Ako nga po pala si Ronalyn R. Campos mula sa Pangkat, Taneve. Ngayong araw ay tatalakayin natin kung ano ang outsourcing, offshoring, nearshoring at onshoring. Ano nga ba ito? Ang mga ito ay tumutukoy sa iba't ibang paraan ng pagkuha ng mga serbisyo o produkto mula sa ibang kumpanya o lokasyon. Ano ang outsourcing? Ang outsourcing ay ang practice ng pagkuha ng mga serbisyo o produkto mula sa ibang kumpanya. Tumutukoy din ito sa pagkuha ng isang kumpanya ng serbisyo mula sa isang kumpanya na may kaukulang bayad. Offshoring. Ang offshoring ay tumutukoy sa pagkuha ng isang kumpanya mula sa ibang bansa na naniningil ng mas mababang bayad. Kadalasan, ang layunin nito ay pagbabawas ng mga gastos. Nearshoring. Ang nearshoring ay tumutukoy sa pagkuha ng serbisyo mula sa kumpanya ng kalapit na bansa. Ito ay maaaring mas mura kaysa sa paggawa ng sariling bansa. Onshoring. Ang onshoring ay tumutukoy sa pagkuha ng mga serbisyo o produkto mula sa mga kumpanyang nasa loob ng sariling bansa. Negatibo at positibong epekto ng outsourcing, offshoring, nearshoring, at onshoring. Ang positibong epekto ng outsourcing ay pagbabawas ng gastos, pagtaas ng efficiency, at pag-access sa espesyalisadong kasaysayan. Ang negatibong epekto nito ay ang kawalan ng kontrol, mga isyu sa kalidad at pagkawalan ng trabaho ng mga mamamayan. Offshoring. Positibong epekto ng offshoring ay mga kabuluhang pagbawas ng gastos at pagkakaroon ng access sa global na merkado. Ang negatibong epekto nito ay ang mga isyu sa komunikasyon, mga isyu sa seguridad, at pagkawalan ng trabaho mula sa sariling bansa. Ang positibong epekto ng nearshoring ay mas mabuting komunikasyon at mas mababang gastos sa pagkuha ng produkto. Negatibong epekto nito ay ang limitadong pagpipilian at mga isyong sa kalamidad. Onshoring. Positibong epekto ng onshoring ang mas mabuting kontrol at mas mabuting komunikasyon. Negatibong epekto nito ay ang mas mataas na gastos at limitadong akses sa espesyalisadong kasaysayan. Outsourcing. Nagsimula ang outsourcing noong ika-20 siglo kung saan ang mga kumpanya ay nagsimulang kumuha ng mga serbisyo mula sa ibang kumpanya upang makatipid sa gastos at mapataas ang efficiency. Sumikat ang mga kumpanya sa Estados Unidos at Europa noong 1960s at 1970s. Offshoring. Ang offshoring naman ay nagsimula noong 1980s kung saan ang mga kumpanya ay nagsimulang kumuha ng mga serbisyo mula sa mga provider sa ibang bansa upang makatipid sa gastos. Nearshoring. Nagsimula ang nearshoring noong 2000s kung saan ang mga kumpanya ay nagsimulang kumuha ng mga serbisyo mula sa provider sa mga bansa na malapit sa kanilang lokasyon. Onshoring naman ay nagsimula ngayong kasulukuyan kung saan ito ay isang estratehiya na nagiging mas popular kung saan ang mga kumpanya ay kumukuha ng mga serbisyo mula sa provider sa loob ng bansa. Halimbawa ng outsourcing, offshoring, nearshoring, at onshoring. Halimbawa ng outsourcing ay isang kumpanya sa Estados Unidos ay kumukuha ng mga serbisyo sa customer service mula sa isang provider sa Pilipinas. Offshoring.
Halimbawa ng offshoring ay isang kumpanya sa Estados Unidos na kumukuha ng mga serbisyo sa software development mula sa isang provider sa India. Halimbawa ng nearshoring naman ay isang kumpanya sa Estados Unidos na kumukuha ng serbisyo mula sa provider sa Mexico. At ang onshoring naman, ang halimbawa naman ng onshoring ay isang kumpanya sa Estados Unidos na kumukuha ng mga serbisyo sa customer service mula sa isang provider sa California. Kabuuan, ang mga ito ay mga estratehiya na nag-aalok ng mga benepisyo sa mga kumpanya na gustong makatipid sa gastos at mapataas ang mga efficiency at mag-focus sa kanilang core business.